Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. Merong kapangyarihan. Okay, bagong lahat, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Raneta Marcos, maging ang ating minamahal na mga supporters, lalong-lalo na sa abroad, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na mga Epifanio supporters. Magandang araw po sa inyong lahat. Para kanino Okay, ang oras po natin ngayon ay ganap ng alas 8 ng umaga, araw po ng Sabado, 2025. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ngayon itong tungkol po sa kapatid po ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang iba kung hindi itong si Aimee Baba. Okay, naging usap-usapan po kasi ngayon mga kababayan, ito pong tungkol po sa gagawing aksyon po o sa ginagawang aksyon ngayon ng Senado laban po sa mga kawani o mga membro po ng kabinete ng ating mahal na Pangulo. So kung di pa ako nagkakamali, tila talagang nanggagalaiti po sa galit itong si Aimee Marcos dahil nga sa kinontra at wala siyang magagawa dahil naglabas po ng kumbaga executive order ito pong Malacanang na nag-uutos na hindi na po padadaluhin pa ng Malacanang ang kanilang mga membro sa kabinete. So dahil doon, nung nagkaroon po ng hearing doon sa Senado, wala pong dumating. Nagmistula pong mga tanga yung dalawang senador doon na walang iba kundi si Bato de la Rosa na wala ng buhok at maging itong isang senadora na mistulang mangkukulam. Okay, para mabigyan po natin ng matinding birada itong ating pag-uusapan ngayon, eto't panoorin muna po natin yung ilang bahagi po sa mapapanood natin dito sa video, dito po sa ating programa sa araw na ito. Magandang hapon, Asher. Sino-sino ang mga nais ipasubpina ni Senador Aimee Marcos? Magandang hapon naman, June. Halos parehong hanay ng mga executive officials na inimbitahan din noong unang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations noong March 20 ang hindi dumalo ngayong araw. Karamihan dyan, o particular yan, yung mga kalihim ng mga kaukulang ahensya at kahit nga yung mga representante ng bawat mga government agency na yan ay hindi rin humarap sa komite. Ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home. Ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Halos walang dumating na mga opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ngayong araw. Kaugnay ito ng investigasyon sa pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa 21 resource persons na inimbitahan, 3 lang ang dumalo sa pagdinig kung saan 2 ay mga kawani ng panig ng gobyerno mula sa Securities and Exchange Commission. Alinsunod sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na nagpunta ang mga admin officials, pangunahin ang ilang cabinet members ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular na sa pag-iral ng executive privilege o ang hindi pagsasapubliko ng mga napag-usapan sa pagitan ng presidente at kanyang mga gabinete.
Iginiit naman ni Senador Amy Marcos na hindi maaaring gamitin ang executive privilege na dahilan para tanggihan ang imbitasyon sa pagdinig kundi sa mga partikular lang na tanong sa hearing. Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Kasunod ng pagdinig ng komite ni Senador Amy Marcos, agad na nagbigay ng reaksyon dito si Senate President Francis Chis Escudero. Narinig ko kasi yung hearing ni Senator Amy kaugnay ng di umano dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena at na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado. So yun mga minamahal ko mga kababayan, klarong-klaro naman po siguro sa inyo yung sinabi niya. Walang labis, walang kulang na narinig natin yung kanyang mga naging pahayag. Sabi niya, kung ang sigaw daw ng taong bayan ay bring him home, ang sigaw naman daw niya ibalik sa Senado yung mga kabinete o yung mga membro ng kabinete ng ating mahal na Pangulo para daw may testigo. Yun ang sabi niya, para daw may testigo nang sa ganun ay maliwanagan daw yung taong bayan. Talaga lang Mrs. o Ginang Marcos, talaga lang na yan ang pakay mo o baka may iba ka na pakay kaya gusto mong papuntahin yung mga membro ng kabinete ng aming Pangulo dyan sa sinasagawa mong peking pag-iimbestiga, na alam naman ng lahat na ang ginagawa mo ay hindi naman talaga pang-iimbestiga kundi minamali mo yung tama para nang sa ganun magamit ninyo sa inyong pamumulitika yung ginagawa mong diskarte ngayon dyan sa Senado. Klarong-klaro po mga kababayan, kung hindi po ako nagkakamali, halatang halata po yung mga galawan niya, 'di ba? Ngayon, ang tanong, uubra kaya yung kanyang plano? Uubra kaya yung kanyang mga diskarte? Just as everyone knows what and who Amy Marcos is. Sa tingin niyo kaya niyang bilugin ang mga Pilipino sa panahon ngayon? Kaya niyang ilagay sa bulsa niya ang mga Pilipino? Kung akong tatanungin ninyo, malabong mangyari yun dahil matalino na po ang mga Pilipino ngayon. Matalino na. At malabong mangyari yung plano niya na pasakayin at malabong mangyari na magwagi sila because everyone knows that what Amy Marcos is after is not really the truth but the discredit our government and even our beloved president. Kita nyo naman, halatang halata po sa kanya mga galawan. Napaka-desperada po talaga dahil sa kagustuhan niya makuha yung simpatya ng taong bayan para makuha yung boto ng taong bayan. Eto, 'di ba? So halatang halata po yung kanyang mga ginagawa. Sa totoo lang, Amy Marcos wants our countrymen to believe that what she is doing is for the truth. Pero ang katotohanan, puro kasinungalingan lang po ang gagawin niya dun. Puro pagpapanggap lang, puro pagpapakunwari. Gusto lang niyang iligtas yung mga kasama niya o yung mga partido niya na tumatakbo ding pagka-senador. Alam naman natin, di ba? Alam niyo kung ako pong tatanungin niyo mga kababayan, ako, kumbaga gising na ako Talo ko pa yung uminom ng isang langganang o isang pitsil na kape. Dahil nakita ko na yung lahat ng mga galawan nila 'di ba? Kitang-kita ko na yung mga marurumi nilang galawan, yung mga ginagawa nila na hindi naman dapat
na makita ng mga Pilipino. Kung akong tatanungin ninyo dito kay Amy Marcos, kung ako sa kanya, huwag niya na ipagpilitan ng sarili. Alam naman natin lahat na kaya siya todo pasikat ngayon dahil parang kumuha ng simpatya sa taong bayan. Ginagawa niya ito sa totoo lang hindi po para sa Pilipino o sa mga Pilipino, kasi sinabi niya doon, kung mga Pilipino ay nagsasabing ibalik si Duterte dito sa ating bansa, ako naman ang gusto ko ay ibalik dito sa Senado yung mga tauhan ng kabinete. Wala na kung ititignan po ninyong mabuti mga kababayo, ulitin ko when Amy Marcos summoned all the members of our beloved President Cabinet, they respected that call and attended. Hindi nila binastos. Dahil alam nila may karapatan si Amy Marcos na magpatawag. Sinagot na Pero ang problema, kahit tama yung sagot, minamali ni Amy. At ang gusto niya lang na pakinggan ng taong bayan, yung mali niyang opinyon, yung mali niyang akala. Gusto niyang gamitin yung kanyang kapangyarihan o yung pagkakataon bilang chairman ng committee para baliktarin ang katotohanan. And that was clearly witnessed by the Filipino people. Kitang-kita habang pinapanood ng mga Pilipino yung kanyang kunyari ay pag-iimbestiga para makamit ko ang katotohanan at para malaman ko kung ano ang katotohanan sa tunay na nangyari, kung papaano dinakip yung kanyang Panginoon. But I can only say one thing, especially to you, Amy Marcos. No matter what you do, Senator Amy Marcos, you will not win dahil kasama ng aming Pangulo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang mortal na kalaban ng amo mo, na kung saan walang awa niyang kinutya, walang awa niyang pinagmumura. Ngayon, titiyakin ko sa iyo, Amy Marcos, ngayon pa lang magsisi ka na, dahil siguradong hindi ka sasamahan ng Diyos dahil demonyo ang kinakampihan mo at tampon ka rin ng dyablo. Sayang ka, Amy Marcos, sinangla mo ang kaluluwa mo kay Satanas. Kung ginamit mo sana ang iyong utak at naging totoo ka sa iyong sarili, di sana hindi ka lumalangoy ngayon sa kumunoy, at sana nasa mabuting landas ka. Huwag mo lokohin ang sarili mo, Amy. Alam mo na naglalakad ka sa kawalan ngayon. Ngayon, habang may panahon ka pa, kung gusto mo na maniwala sa iyo ang taong bayan, tanggapin mo ang katotohanan, mahalin mo ang kapatid mo, maging makabansa ka. Huwag kang kumampi sa mga taong kasabwat ng China para sakupin ang bansang ito. Huwag kang kumampi sa mga taong ang iniisip ay sarili lamang. Huwag kang kumampi sa mga taong nagiging protektor ng mga drug lords sa bansang ito. Huwag kang sumama o makiisa sa mga taong mapagpanggap na makatao at makadiyos. Habang may panahon ka pa, gawin mo kung ano ang nararapat. I know, you know what your brother is doing is right. And I know, you also know what this government is doing is right. Now, if you continue to oppose the good plans and the good things this government is doing, don't be surprised if your fate is not good. Or what will be your end. Huwag sana sasama ang loob mo sa sinasabi ko ngayon, because this is just a reminder to you, Amy Marcos. Ito pa, Senator Amy Marcos, isang paalala na dapat mo ring malaman. Don't take advantage of your brother's kindness, because everything has an end. So like I said, as long as it's early on, think well of yourself, because it's all over.
Kaya kung mahalaga pa sa'yo ang pamilya mo, mahalaga pa sa'yo ang kapatid mo, magulang mo, mga kamag-anak mo na nakakakita ng mga ginagawa mo, baguhin mo landas mo, Senator Amy Marcos. Lumakad ka sa katotohanan. Huwag mong hayaan na lumalangoy ka sa kasinungalingan. Huwag mong hayaan na ginagawa kang kasangkapan ng mga kalaban ng kapatid mo o ng aming mahal na Pangulo. So, ganun pa man, sana isang araw ay ma-realize mo na mas mahalaga pa rin ang pamilya kaysa sa lahat ng bagay, maging sa mga bagay na hindi mo naman madadala sa iyong libingan. So sa mga kababayan po natin, pasensya na po kayo kung medyo malalalim po ang aking sinasabi ngayon, sapagkat sa totoo lang, kapag tinitira ko po si Senador Amy Marcos, nararamdaman ko yung sakit. Dahil sa totoo lang, minsan hindi ko inisip na isa siya sa magiging kalaban ng ating mahal na Pangulo, sapagkat siya ay kapatid ng ating mahal na Pangulo. Pero ganun pa man, dahil sa ang katarungan, katotohanan ang ating pinaglalaban dito, wala tayong sisinuhin. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat. Touch the Philippines with the power of your spirit. Touch the Philippines.